itong abogado ni Sara Duterte na si Attorney Mark Binluan made a big mistake. Yung kanyang pag-cross is gone wrong, mga kababayan. Cross gone wrong. Bakit? Para siyang nasuntok ni Attorney Melvin Matibag. Sabi siguro nitong si Attorney Mark Binluan, sana hindi ko na lang tinanong. Bakit ano ba nangyari dito? Bakit cross-examine gone wrong ang nangyari dito sa pagtatanong nitong si Attorney Mark Binluan, mga kababayan? Okay. Ito po yung sinabi dyan. Ito po yung mga pangyayari dyan. Niya, pumayag na. Mm. We don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted and that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap ko. Constitute betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I know that NBI director took pains in explaining his answer, but his answer already contains conclusions of fact and law. And may we ask Your Honor? May I respond, Your Honor? I'm not yet done. In keeping, Your Honor, with this court's ruling last week, may we ask Your Honor that it be stricken off the record, Your Honor? My answer was pretty simple. And it is Counsel not for responsible. the lead prosecutor. My question was pretty simple. Sorry. Your Honor, ang depensa po ang nagtanong kung mapapatunayan na nag-commit ng betrayal of public trust, kung sasampahan pa ng impeachment ulit. At sinasagot lamang po ng testigo, Can we get- consummated na ang betrayal of public trust dahil may kausap ng tao na pumayag na to execute the President, the First Lady, and the former Speaker. That's precisely the ground for our motion, Your Honor. Can we get the ruling, Your The Honor? motion to strike off is denied. Let the answer of the Denied. witness remain in the records. That was his answer, counsel. However, interpretative it may seem with respect to the law, since the witness was qualified yesterday as not only being the NBI director, but also engaged in the legal profession for decades and is in fact a former law dean. Okay, so, anong punto dito, mga kababayan? Ito ang sabi po kasi dito, the most dangerous question in cross-examination is the one whose answer you cannot predict. 'Di ba? As only what you already know. Dun sa nagko-cross-examine, alam mo dapat ikaw ang magdadrive. 'Di ba? Ikaw dapat ang magli-lead kung saan papunta, mga kababayan. Kaso, ang nangyari dito kay Attorney Mark Binluan, pinapaulit-ulit niya. Nagtanong siya kung ikaw ba, mga kababayan, ay bibigyan ng pagkakataon. Kung halimbawa, ito ay hindi, kumbaga, nag-progress. Walang development na nangyari dito. Kayo ba ay magpapile pa rin ulit ng impeachment, article of impeachment, laban kay sa BP Sara Duterte sa betrayal of public trust? Sabi ni Matibag, mga kababayan, yes. Kasi consummated na. 'Di ba? Siya mismo ang umamin. Sinabi niya sa kanyang statement na may nakausap siya. Regardless, mga kababayan, kung hindi maipakita ng prosecution yung killer or yung kinausap niya. The fact na may kinausap na siya at umuo na ito at hindi po niya ito, mga kababayan, binawi sa kanyang susunod na pahayag noong November 26. Bagkus, inulit pa niya ito na tinanong siya ng reporter at ang sinabi niya, yes, may nakausap na ako. So parang
mga kababayan, ang dating, talagang pinaninindigan niya na may kinausap na siya. So therefore, yung grave threat ay consummated na, lalo pong nadiin si VP Sara Duterte. At ang gusto mangyari ng cross-examiner na si Mark Binluan ay stricken off the record. 'Di ba? Kasi nga mga kababayan, nahulog sa trap. Nahulog sila sa trap. Biruin nyo nga naman, cross-examiner ka, mga kababayan. 'Di ba? Cross-examiner ka, alam mo dun mahuhulog, itatanong mo pa ng paulit-ulit. Doon nga po na-emphasize na itong si VP Sara Duterte may kinausap na. Pag may kinausap na, mga kababayan, meron ng grave threat. 'Di ba? Umaakit na rin yan, nag-escalate na rin siya sa sedition. Hindi kailangan ipakita kagaya ng sinasabi ng ibang mga DDS na abogado na kailangan daw, walang naipakitang witness, walang naipakita na kinausap na assassin na mamamatay tao. Teka, 'di ba? Ano ba, mga abogado kayo? Alam nyo ang lugar ng isang grave threat. Alam nyo kung kailan pasok ang isang grave threat. Alam nyo kung kailan nakukonsummate or consummated ang isang grave threat. 'Di ba? At walang conditional threat or walang conditional death threat. 'Di ba? Lahat 'yan, mga kababayan. Kapag may grave threat, kapag alam mo na ito ay consummated, wala na. 'Di ba? Yan nga yung sinasabi, mga kababayan, na confession against interest, 'di ba? Sinabi mo na Kahit laban, ito ay pwedeng maging laban sa'yo, pero pinaulit-ulit mo pa. Kumbaga, wala nang bawian to. 'Di ba? Bobo lang din ni Harry Roque na sinasabi niya na walang nakita, walang naipakitang assassin, walang naipakitang mamamatay tao, walang ebidensya or kontrata ng assassin. Teka lang, Harry Roque, meron bang assassin na merong black and white na kontrata? Meron bang assassin na aamin? Bibihira yun. At hindi kailangan na maipakita na may assassin o killer mamamatay tao para sabihin na totoo yung sinasabi ni VP Sara. The fact na ito ay inulit niya, mga kababayan, na makalawang beses, ibig sabihin wala siyang remorse. Ibig sabihin, she is certain sa kanyang sinasabi that she already spoke to someone to kill. 'Di ba? Maliwanag 'yun, Ma'am Lorena Pajardo. 'Di ba? Sigurado. Sabi rito, may lilipad na naman na laptop dito. Kaya siguro sinasabi ni Pebbles Talaquera, kaya nasa dahig na itong si VP Sara Duterte kasi nag-aantay na lang. Mukhang dadaan lang daw sa dahig. Aray ko. Dahil pag lumabas na itong mga AMLA records, bank records, BIR records, tuluyan na, mga kababayan, na magre-resign si VP Sara Duterte. Sabi ng iba, para makatakbo pa raw sa 2028. No! Mga kababayan, ang usapan dito, kahit mag-resign siya, automatic mawawala po sa kanya ang pagiging vice president. Pero it doesn't mean nahihinto na po sila. GP, paano yun? Nag-resign na siya, wala nang i-impeach. Oo, tama kayo. Nag-resign siya, wala nang i-impeach. Pero ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, yung perpetual disqualification. 'Di ba? Para sa final conviction ni VP Sara Duterte. Hindi mo na siya mai-impeach kasi nag-resign na siya, wala ka ng taong i-impeach. Pero yung perpetual disqualification, napakahalaga nun. Walang silbi na siya po ay napaalis sa pwesto kung hindi mo naman siya, mga kababayan, kung hindi mo naman mapipigilan ang kanyang pagtakbo ulit sa 2028. Yan ay suicidal. Aray ko. 'Di ba? Alam naman natin kung sino yung naagrabyado
Yan ang pinipili ng mga Pilipino. Maawain, nawala sa lugar. Oh. At syempre, nabanggit niyo yung ombudsman, kapag naalis si VP Sara Duterte, nag-resign siya, syempre wala na siyang office na hinahawakan. Yung development, mas mapapabilis. Yung mga kaso niya, yung mga criminal charges niya, mapapabilis yan. Yung development, mabilis na progress. Kagaya po ng nakikita nyo o nakita nyo kila Marcoleta, Mike Defensor, at sa iba pa. Ganun po magiging kabilis yan. Aray ko! Di ba, Mamunet? Oh. So ngayon, mga kababayan, mukhang malalagot si Attorney Mark Benluan kasi pinauulit-ulit niya yung salita na yon na kabisadong-kabisado ni NBI Director Melvin Matibag. Na ito mga to, mga kababayan, ay ang dulot nito, di ba lahat yan ay kabit-kabit. Lahat po yan ay may kinalaman sa isa't isa. Lahat ng mga demeanor nilang magkakapatid, di ba? Lahat yan ay dugtong-dugtong. Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Kita-kits po muli tayo mamaya. Maraming salamat po sa nag-share ng blessing, Ma'am Brenda Decano. Thank you so much. Bahala na po si God na magbalik sa iyo ng iyong blessing. Salamat sa maagang pamasko. Sir, kakasuhan si Sara ng ombudsman sa maraming kaso. Tama po yan. Hindi yan magre-resign si Sara. Shield niya ang posisyon as VP. Well, wait. Mga kababayan. Kasi kapag lumabas na yung AMLA, BIR records at yung mga bank records, mukhang tatakas na si Sara Duterte according kay Pebbles Talaquera. So tingnan natin. Kita-kits tayo mamaya mga kababayan ha. Maraming salamat.